Ganda ng araw ngayon, napakaganda ng gising ko in fairness. I'm sorry. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga viewers natin, mga Konars natin, especially from the Philippines and Saudi Arabia, kung saan karamihan yung mga viewers natin. Of course, meron din naman akong maonti-onting mga viewers na nandito na sa Amerika. Thank you so much po sa parati ninyong pagbalik at pag-watch ng aking mga video. Maraming salamat po. Hopefully, meron kayong mga natututunan, may mga, ano to, may mga nagigain kayong information from my YouTube channel na hopefully maging useful sa inyo, hindi man ngayon or in the future. 'Di ba? Sana, sana nakatulong po tayo maski konti na babawasan yung mga worries, mabawasan yung mga pag-aalangan or agam-agam ng ating mga Konars na papunta pa lang dito sa Amerika. Ayan, thank you so much po sa parating panonood ng aking vlog. Ayan, simulan na natin kung ano man yung gusto nating i-share for today's video. For today, yung i-share ko sa inyo guys is yung healthcare insurance dito sa Amerika. Alam ko isa to sa mga bagay na parang iniisip or pinag-iisipan or nire-research masyado ng mga especially ng mga may pamilya na galing UK, na pumunta dito, galing Saudi Arabia, galing Dubai, galing Qatar. Kasi nga naman, doon sa mga bansang yon ay free ang healthcare. Yung parang papasok ka ng ospital, lalabas kang wala kang babayaran or zero. Kasi nga, healthcare is for free. Isa yon sa mga pinaka magandang benefits for me para sa akin na kung bakit nagtatagal yung ating mga Konars, yung ating mga kababayang nurse sa Middle East at saka sa UK. Kasi nga, free ang healthcare. So, especially kung nasa UK ka, yung mga maternity leave, ang haba-haba, tapos merong sick leave, ganyan-ganyan. So, dito medyo tagilid tayo sa ganong benefits. Pero, let's weigh din yung mga ganong bagay. Kung hindi naman tayo, madalas magkasakit or medyo healthy naman tayo, is, I think hindi yun magiging problema pagdating nyo dito sa Amerika. Ayan. Ang unang pangutana talaga. Ayan na, ano na ako, yung parang nasasabihan na ako ng Bisaya ka ba sir? Or kung ano man. Hindi po ako Bisaya, taga-Holo po ako, Tausug. Ayan, lagpas pa yon ng parang Zamboanga. So, magbabarko pa kayo from Zamboanga. Napakalayo, dulong-dulo in short. Yung parang southern part of the Philippines, southern part of Mindanao. Southern ba? Oh, yeah, southern, hindi siya north. Yung mga north dito sa may mga Luzon. Yon. So yon, ang unang pangutana, first question, free ba ang healthcare dito sa Amerika? Definitely, hindi po free ang healthcare dito sa Amerika. Meron kaming binabayarang premium kada paycheck at kahit meron ka pang binabayarang premium, meron kang insurance, ay kapag na-ospital ka, hindi 100% covered yung mga services na i-avail mo. Pero ang tanong doon is kaya mo ba? Kaya ba ng bulsa mo? Kaya ba ng budget mo na magkasakit dito sa Amerika? Kung meron naman kung napag-iipunan naman at nagse-set aside kayo every paycheck for your future health or healthcare needs ay kaya naman, kayang-kaya for as long as meron kayong mga backup plan na paghandaan ninyo, 'di ba? Hindi naman siguro buwan-buwan or araw-araw tayong nagkakasakit dito sa Amerika. So, i-balance out nyo din or timbangin nyo din ng maayos yung parang reasoning na parang hindi na lang ako mag-Amerika kasi dito sa Middle East, okay na ako, okay yung sahod ko,
okay yung healthcare, which is for free. Pagdating ko sa Amerika, hindi magiging free. Baka mamuliboy lang ako doon because of mga hospital bills, ganyan-ganyan, 'di ba? Ang pangutana, araw-araw ka bang magpapa-ospital dito? Gagawin mo bang mall o kaya shopping center ang ospital? At kung makapagsalita ka, yung parang, buwan-buwan meron kang medical bills, 'di ba? Yun yung parang i-consider ninyo, guys. So, ayoko nang maging sobrang nega or magtatatalak dito about that. Pero maraming mga ko-nurse natin or maraming mga kababayan nating nurse na parang ayaw talagang pumunta dito or ayaw i-consider man lang yung pag-Amerika as one of their option because of their healthcare benefits that they are getting from Saudi Arabia, Qatar, or UK. Kasi nga daw ay free. Pagdating dito sa Amerika, sandamakmak yung bills or hospital bills. 'Di ba? Siguro ay araw-araw yung titira ng ospital. Char! 'Di ba? Kagaya ng reasoning na parang sasabihin na, ayokong mag-Amerika kasi walang sick leave dun eh. 'Di ba? Kung siguro, reyna ka ng sick leave or isa kang hustler pagdating sa sick leave, manatili ka na lang sa Saudi Arabia. Pero 'pag wala, 'di ba, kino-consider mo yung gano'ng benefits, yun pala sa isang taon minsan ka lang mag-sick leave or kung minsan hindi pa kasi nahihiya ka sa mga kasamahan mo diyan. Oh, 'di ba? 'Di ba? Pag-isipan nating mabuti, 'di ba, yung mga benefits na pinapalampas or ginagawa nating dahilan para hindi natin ituloy yung ating American dream. Oh, 'di ba? Ayan, ang layo na ng narating natin tapos hindi pa tayo dumarating sa insurance. Ayan. Pagdating sa insurance po, nung 2023 open enrollment, yung pagkadating ko dito, we have given like 2 option. Dalawa po yung option na binigay sa amin. The first one is the high deductible plan and the second one is yung traditional PPO plan. Now, ano ba yung pagkakaiba ng dalawang to? Ang high deductible plan, guys, ay meron kasing tinatawag kami ditong parang deductible. Ang deductible, guys, is yun yung parang certain amount of money that you have to spend in a calendar year. Ang calendar year dito, just to be very, very specific, January 1 to December 31 of the same year. Again, January 1 to December 31 of the same year. Yan yung calendar year. So, meron kaming deductible dito na kailangang i-met. So, ang deductible is yun yung parang out of pocket mo na kailangan mong i-met. Kunyari, before insurance will kick in or will pay. So, bago pa magbayad ang insurance sa iyong mga healthcare services, like for example, your doctor's office visit, your hospital bills, your diagnostic procedure like your blood works, your CT scan, your x-ray, bago pa sila mag-start na magbayad, you have to shell out first money. So just imagine that. If you have a high deductible, you have to shell out a lot of money before they will start to cover. So, sa high deductible plan, kaya nga siya sinabing high deductible, ay mataas yung deductible niya. Kunyari, high deductible plan, $5,000. Yun yung parang I think pinaka-minimum or $3,000 depending on the plan as well. So high deductible plan, $5,000. So it means you have to spend first $5,000 in healthcare needs before they will cover. Before magko-cover ang insurance. Before sila mag-start na magbayad ng iyong mga healthcare needs. Sa traditional PPO naman, mababa yung deductible. Mababa yung deductible, pero mababa yung deductible niya.
So for example, $1,000 or $500. So you only have to shell out $500 or $1,000 and then doon magsa-start na yung insurance coverage mo, whether 100% or they will pay 80%. So for example, sinabi ng plan ninyo sa iyong sa deductible plan ninyo, like kunyari sa high deductible, hospital coverage. Sabi doon, 80% after deductible. Okay, 80% after deductible. So, you have to meet first, you have to shell out first. Kunyari, yung bill ninyo ay $10,000. Kunyari, $10,000. $10,000. Okay, 80%. Yun, ito example lang ha. Depende pa rin sa inyong plan benefits. So, kunyari, $10,000 yung bill. 80% after deductible. So, 80% will be, for the first $5,000, you will shell out that. And the remaining $5,000 will be covered by the insurance at 80% and yung 20% responsible ka pa din. So, 5,000 plus the 20% yung babayaran mo, 80% ng 5,000 babayaran ng insurance mo. So, ano yung 80% ng $5,000? 4,000 pesos ata. 4,000 pesos. $4,000. So, 4,000 lang babayaran ng insurance. You'll be responsible for $6,000. O, di ba? So, itong high deductible plan, hindi talaga to for mga parating nagkakasakit. Ito ay para sa mga bihirang bumisita sa doctor's office, bihirang magkasakit. In short, para sa mga healthy individual ang high deductible plan. Bakit meron pa rin nag-a-avail ng mga high deductible plan? Alam nyo sa amin, halos pareho lang yung bayad ng high deductible and PPO plan. Yun nga lang, mas mataas ata yung binabayaran ng employer sa PPO, yung employer sharing. So, sa high deductible, bakit may nag-a-avail pa rin ng high deductible plan? It is because it comes with a health savings account. Okay? You can only avail of the health savings account kapag meron kang high deductible plan in which every year may kino-contribute yung employer sa iyong health savings account na pwede mong gamitin in the future for future medical coverage while you are still young, habang bata ka pa. So, pwede ka rin mag-contribute sa health savings account mo, merong max limit and everything. Na-discuss ko yan sa mga previous vlog ko. So, etong high deductible plan is only for healthy individual because kapag nagkasakit ka, as in, mabu-blown out ka talaga, as in, please, take care of your health if you do have a high deductible plan. Meron akong alam na isang kaibigan, hindi ko napapangalanan, he has a high deductible plan. I mean, he's still young, but, one emergency room visit could actually ruin your life or ruin your budget because itong taong to nagkaroon ng emergency visit for only, like for example, 4 hours, 5 hours lang, daming ginawang labs and EKG, ganyan. He has a huge bill. Nagkaroon siya ng bill na malaki. And then he has to pay for it because he has high deductible plan. So isang mo lang talaga. So really, take care of your health, go to the gym, sleep early, lahat, eat healthy if you have a high deductible plan. Kasi isang emergency room visit mo lang for a couple of hours, you will get a very, very high bill. I-discuss naman natin yung ating PPO plan, itong traditional. Itong PPO plan naman, nasa safe side kayo guys. Yung traditional PPO plan, kapag nag-avail kayo nito. Napakababa ng deductible. Bigyan natin at saka maganda yung benefits. For example, kanina, 80% after deductible. 'Di ba? 80% after deductible. Meron kayong 10,000 bill, the same. 10,000 bill, for example. So, 10,000 na yon, 80% after deduct. Napakababa lang ng deductible nyo.
you only have to pay like $1,000 kunyari. $1,000 lang yung, kasi low deductible plan to eh. So, you only have to pay, again, yung deductible, ito yung isi-shell out mo before insurance will start to cover. So, for example, $1,000 yung deductible mo sa PPO plan. $1,000, you have to pay for that. The rest will be covered 80%. So, ilan na lang yung natira sa 10,000? 9,000. Ang $9,000, 80% niyan, i-cover ng insurance. So, ilan ang 80% ng $9,000? Kayo na yung mag-compute. So, ang babayaran mo lang is $1,000 deductible plus the 20% of that $9,000. See the difference? And usually, kapag, for example, high deductible load PPO plan, kapag high deductible, usually ang office visit, hindi yan nako-cover ng, hindi maganda yung benefits niya after deductible pa rin before sila mag-cover. Sa PPO plan, usually 100% covered after a $10 or $25 copay. 'Di ba? Ano yung copay? Yun lang yung babayaran mo upfront pagpunta mo sa doctor's office. Kunyari, pagpunta mo sa doctor's office per visit, oh, you only have to pay $20 for this visit, or $15 or $30 for this visit. That's it. Everything is covered at 100%. 'Di ba? So, maganda talaga if ever, kahit healthy pa kayo yung PPO plan. Kasi kahit magkaroon kayo ng parang surprise visit sa emergency department, yung parang biglaan, hindi naman surprise. Bakit surprise yung nagawa kong, nasabi kong word? Sudden visit or unexpected visit sa emergency department ay meron pa rin kayong magandang coverage. Sa high deductible, you have to be very, extremely careful because isang mali nyo lang kapag nadala kayo sa emergency department, tapos meron kayong high deductible plan, tapos ang buhay nyo. Di ba kasi napakamahal dito ng emergency room. It is one of the most expensive places in here. Napakamahal ng emergency room visit, guys. Kasi sasabihin na after may copay kayo ng $300, tapos sunod-sunod, iba pa yan yung mga procedure na gagawin sa inyo. So, depende rin, basahin ng maayos yung inyong plan, benefits, and coverage. If what is your coverage for emergency benefits, for outpatient lab, inpatient labs, mga ganyan, lahat. Read all of your benefits so that you are aware what is the expected amount of bill na parang babayaran ninyo after you avail all of those healthcare services. 'Di ba? So, kayo na yung pumili. Sa traditional PPO plan pala, pwede rin kayong mag-avail ng flexible spending account. Ang flexible spending account, guys, is merong card na ibibigay sa inyo, parang Visa or Mastercard, parang debit card na ibibigay sa inyo yung employer ninyo. Tapos, merong na-i-extract na amount each paycheck. Pre-tax yun na, wala yung tax. Before pa kayo taxan, in which maganda rin to for a tax pang-reduce ng tax ninyo. Flexible spending account. Kunyari, nag-set aside kayo ng $60 per paycheck or $120 per month. So, meron kayong more than $1,000 per year. Pwede nyo yung gamitin pambili ng, for example, yung mga healthcare products ninyo. Pwede nyo gamitin pambili ng lotion, pambili ng gamot sa pharmacy. Yan, pwede nyo gawin yon. Pwede nyo gamitin yon. Pre-tax yung pera na yun at least yung pambibili nyo ng gamot is hindi siya na-tax. Naka-save kayo maski papano through your flexible spending account. Kaso, yung flexible spending account, guys, hindi nyo siya pwedeng itago. You have to spend that before the end of the year. Okay? You have to spend that before the end of the year. For example, kailangan nyong i-spend yan at least 30 days after December 31 or within the calendar year, i-spend nyo for on a safer side. So, dapat mas-spend nyo yun. Pero at least, yung pinambibili, may nagsabi pa sa akin na parang,
ay puwede palang ano, puwede pala siyang, gamitin, pambili ng mga lotion, pambili ng ano, uy, guys, puwedeng-puwede daw. So hindi naman ako nag-avail ng flexible spending account to be honest, dito sa present employer ko ngayon. Okay. Hay. So, the question or pangutana kung meron bang mataas ba ang or, kailangan niyo ba 'tong i-consider ng pagkatagal-tagal or yung parang yung pagpunta niyo dito sa Amerika because healthcare is not for free dito. So, ang binabayaran ko guys, binabayaran ko every month is around $100 para sa premium ko. Mag-isa lang ako, okay? You have to remember, single ako. Ayan, 100, siguro mga $110 lang yung binabayaran ko buwan-buwan. $55 or $57 lang yung binabayaran ko every paycheck. Kasama na doon yung aking dental, kasama na doon yung aking medical coverage, vision, and pharmacy. Yun. Kasi nga, I have a full-time job. Meron akong full-time job sa present employer ko ngayon. So, ang binabayaran nila ata, kung hindi ako nagkakamali, per month ay nasa $300 to $500 sa part naman nila for my insurance. So, ang binabayaran ko is only like 20% of the premium or 10%, 15% of the premium. Sabi ng mga kasamahan ko, yun talaga yung malaking perks. Yun yung parang perks of having a full-time employment because especially kung family kayo, kaya nga maraming mga family, ang bihirang traveler. Kasi nga napakamahal ng insurance dito, guys. As in sobrang mahal yung insurance premium dito. So, mas maganda kung meron kayong full-time job so that the employer will be able to cover much larger portion of your insurance premium. Okay? So, kayo, kung gusto nyong lumipat dito, considering na hindi free ang healthcare dito, hindi naman siguro araw-araw kayong magkakasakit dito, guys. I mean, more than 2 years na akong nandito sa, nandito sa Amerika and ni minsan di pa ako nakakapag-visit sa doctor's office, ni minsan hindi ko pa nagagamit yung medical coverage except for the dental coverage, guys. Whenever I have a routine check-up or yung mga routine procedures, blood works and everything, pinapagawa ko sa Pilipinas. Sa Pilipinas ako in which mura lang. Nagpapa-executive check-up ako sa Pilipinas whenever I have vacation. Okay? Kasi copay pa lang at saka mga deductible pa lang is napakamahal na. If I were you, if you're very healthy and you rarely visit sa doctor's office, go for a high deductible plan and mag-contribute kayo sa inyong health savings account and then since naka-high deductible kayo, wag kayong pupunta ng doctor's office dito. For a routine check-up, go for whenever you have time or vacation sa Philippines, doon kayo magpa-blood work. Guys, magagawa nyo yan like 10,000 pesos, 15,000 pesos, like it's just around $200, 'di ba? 200 to $250 sa Philippines, madami na kayong magagawa. As in, 'di ba? Madami na kayong mapapalabs doon sa Pilipinas when you have time in your vacation. O yan, hanggang dito na lang. I hope meron kayong maski onting natutunan sa aking vlog or information na na-share ko ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa akin. Thank you so much and have a blessed day. See you on my next vlog. Shalak!